Marshall Peak, Kabanata 4249. Kaya kung ibigay ang sarili ko sa iyo, ano man ang maaaring isipin ng ibang tao, tumanggi siyang Kai na sumuko sa kalagitnaan. Totoong naakit lang siya ng monster course na ibinigay bilang reward, ngunit kahit na ano, ang kanyang malakas na blood chi ay nagbigay sa kanya ng ilang natural na mga pakinabang. Kung kahit siya ay hindi makapasa sa pagsubok na ito, ang lahat sa lugar na ito ay maaari lamang maghintay para sa kanilang kamatayan. Pagkatapos ay lumingon siya upang tingnan si Ku Huaxiang at gayon din, ang mga mata nito ay matigas. Masasabing karamihan sa mga cultivator ay hindi madaling umatras sa mga hamon. Ang mga taong tulad ng cultivator kanina, na gustong bumalik sa parehong landas na kanyang dinaanan, ay nasa minorya, kung tutuusin, sino sa mga cultivator na naruroon ang hindi mga taong may matinding tiyaga. Iyon ay kung paano nila nakamit ang lahat ng mayroon sila hanggang ngayon sa kanilang buhay. Sino sa kanila ang hindi nakaranas ng mga pakikibaka sa buhay at kamatayan ng maraming beses? Kung sila ay bumubuntot at tumakas sa bawat pag-urong na kanilang nakatagpo, hindi sila makakarating sa Emperor Realm sa unang lugar. Ipinikit muli ni Yang Kai ang kanyang mga mata, patuloy na naunawaan ang ikatlong yugto ng Bloodlight Scripture. Samantala, isang tuloy-tuloy na daloy ng mga tao ang lumipat patungo sa ikatlong isla. Kapansin-pansing mas mataas ang casualty rate kaysa dati. Marami sa mga cultivator ang matagumpay na nakarating sa una at ikalawang isla ng madali lamang na nasawi habang papunta sa ikatlong isla. Pagkaraan ng ilang sandali, binuksan ni Yang Kai ang kanyang mga mata. Isinama niya ang asensya ng lahat ng tatlong yugto ng Bloodlight Scripture mula sa tatlong steles at ipinakalat ang Bloodlight Scripture. Agad na lumitaw ang gininto ang ambon ng dugo sa kanyang katawan. Bahagyang tumanggo sa sarili, natitiyak niyang wala siyang magiging problema sa pagtawid sa lawa ng dugo at makarating sa ikatlong isla sa kanyang kasalukuyang estado. Lumingon siya sa gilid at nakitang naiintindihan pa rin ni Ku Huaxiang ang secret art. Habang nagdedebate siya kung dapat ba niya itong hintayin o hindi, bigla niyang binuksan ang kanyang mga mata sa kanyang sarili. Tapos ka na ba, junior brother? Tumanggo siya. Sinabi niya, kung ganoon, mauna ka na, junior brother. Aabutan kita mamaya. Hindi mo na ako kailangang hintayin. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa direksyon ng ikatlong isla. Pagkatapos, dahan-dahan siyang umiling. Hindi, sabay na tayo. Halatang hindi niya inaasahan ang tugon na iyon mula sa kanya, kaya, hindi niya napigil ang kumurap sa kanya sa pagkagulat ng ilang saglit bago siya napabulalas na may naaantig na ekspresyon. Napakabait mo sa akin, junior brother. Bahagyang pinagpawisan siya sa mga salitang iyon. Sa tingin ko, hindi ganoon kadali ang mana ng Blood Monster Divine Monarch. Mas mabuting hayaan mo munang subukan ng iba ang tubig. Samandal siya sa yakap nito, bahagyang itinagilid ang ulo, at nagsalita sa mapang-akit na boses. Hindi na mapigilan ng senior sister na ito. Gusto kong aipangako ang sarili ko sa iyo ngayon din. Anong gagawin ko? Si Yang Kai ay natural na kumilos na parang wala siyang narinig. Senior sister, itigil ang paglalaro. Bilisan mo at tapusin mo na ang pag-intindi. Paulit-ulit siyang tumanggo, na parang isang masunuring batang babae. Pakikinggan ko ang lahat ng sasabihin mo. Pagkatapos sabihin iyon, ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagpatuloy sa pag-unawa sa Bloodlight Scripture. Walang magawa, kaya pinanood ni Yang Kai ang mga galaw sa kanyang paligid. Kahit ngayon, maraming tao ang patuloy na nagtungo sa direksyong ito mula sa dalampasigan. Nanatiling mataas ang bilang ng mga tao sa unang isla. Sa katulad na paraan, mahigit 300 katao ang nagtipon sa ikalawang isla. Sa kaibahan, 6 na tao lamang ang natipon sa ikatlong isla. Ang Great Thousand Bloodland disipulo ay kabilang sa 6 na iyon. Hindi mapigilan ni Yang Kai na mamangha. Iba talaga kapag ang isa ay may pundasyon sa Tao of Blood. Sa mga cultivator na natipon dito, hindi lang sina Ku Huaxiang at Pei Wenzuan ang nagmula sa iba't ibang cave heavens at paradises. Tiyak na may iba pa, gayunpaman, nanatiling namumuna ang disipulo ng Great Thousand Bloodland. Malinaw na ipinahiwatig nito na ang kanyang pamana ay kahanga-hangain. Sa bilis na ito, maaaring siya talaga ang unang taong makarating sa palasyo sa gitna ng lawa. Magkagayunman, hindi nag-alala si Yang Kai na baka maunahan sila ng Great Thousand Bloodland na disipulo at makuha ang mana ng Blood Monster Divine Monarch. Hindi na kumpirma kung ang pamana ng Tao of Blood ay nasa loob ng palasyo sa gitna ng lawa, at kung ito nga, ang pagsubok para makuha ito ay hindi ganoon ka-simple. Gaya ng nabanggit ni Yang Kai kanina, ang unang dumating ay maaaring walang bentahe. Bagaman makukuha ng pioneer ang unang pagtatangka sa premyo, ang mismong pioneer na iyon ay maaaring maging daan din para sa iba.
Matapos maghintay ng humigit kumulang 4 na oras, sa wakas ay iminulat ni Ku Huaxiang ang kanyang mga mata. Ang titig sa kanyang magagandang mata ay kasing amo ng tubig habang mahina niyang sinabi. Junior brother, pinaghintay kita. Ayos lang. Tumayo si Yang Kai at tinawag siya. Tara na. Sabay silang naglakad papunta sa lawa. Inikat ang bloodlight scripture, humakbang siya papunta sa lawa. Junior brother, mag-ingat ka. Ayokong maging balo sa murang edad. Paalala nito sa kanya sa gilid. Natisod si Yang Kai nang marinig ang mga salitang iyon at halos tumigil ang secret arts na ipinapalabas niya. Kaya naman, hindi niya maiwasang mapatingin sa kanya ng masama. Baliw na hajijek siya nito. Para sa isang sandali, siya ay napakarilag na ang kanyang pagiging malandi ay halos umagos na parang tubig. May isang cultivator na nakatayo sa tabi nila. Hindi nila alam kung saang dakilang puwersa siya nanggaling. Sa kasamaang palad, siya ay labis na nalilito sa paningin ng kanyang kagandahan na nahulog siya sa lawa ng dugo na may splash at binawian ng buhay. Tumigil sa pagtawa si Ku Huaxiang na may inosenteng ekspresyon. Bumantong hininga si Yang Kai. Tara na. Tumanggo siya at humakbang papunta sa Blood Lake sa harapan niya. Nagkalat ang mga alon mula sa ilalim ng kanyang mga paa habang siya ay nakatayo sa ibabaw ng tubig. Paglingon sa kanya, mapaglaro itong sinabi. Junior brother, manatiling malapit, ayos lang ba? Hindi niya sinasadyang ngumuso ang mga salitang iyon ngunit sinundan pa rin niya ito habang sila ay patungo sa ikatlong isla, gayunpaman, agad na nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Umabot sa puntong hindi na siya naglakas loob na umasa pa. Ang pangunahing dahilan ay ang baliw na babae na ito ay paikot-ikot at iindayog ang kanyang balakang sa harap niya na parang ginagayuma. Hindi niya masabi kung sinasadya ba nito ang ginagawa nito o natural na ugali lang ang mga kilos nito, ngunit ang kanyang matikas at mapang-akit na mga kurba ay pumukaw ng walang katapusang imahinasyon sa kanyang isipan. Hindi na nakatiis, mabilis siyang naabutan sa ilang hakbang at magkatabi. Noon lang siya nagkaroon ng kapayapaan ng isip. Ang ikatlong isla ay matatagpuan din ilang libong metro ang layo mula sa pangalawa. Hanggat na i-circulate nila ng tama ang bloodlight scripture at pinapanatili ang ambon ng dugo sa paligid ng kanilang mga katawan upang maprotektahan ang kanilang mga sarili, makatawid sila ng ligtas sa Blood Lake. Sa mas mababa sa oras na kinakailangan upang pakuluan ang isang tasa ng tsaa, ang mag-asawa ay nakarating sa ikatlong isla. Sa sandaling ito, mayroon lamang isang dosina o higit pang mga tao ang naruroon. Ang mga pagsusulit sa pag-aalis sa bawat yugto ay nagiging mas mahirap. Alinsunod dito, ang bilang ng mga taong ligtas na nakapasa sa mga pagsusulit na iyon ay naging mas mababa. Pagdating sa lugar na ito, sa wakas ay medyo kinabahan si Yang Kai kahit na nanatili siyang kalmado sa lahat ng oras na ito. Ayon sa kanyang pagtatansya, posibleng ang reward na matatanggap nila sa ikatlong isla ay isang 7th grade monster core. Bagamat hindi mataas ang posibilidad, palaging may kislap ng pag-asa. 3 bilog na plataporma ang muling lumitaw sa harapan nilang dalawa. Tinitigan ni Yang Kai ang 3 monster core sa kanyang harapan at hindi makapagdesisyon. Habang nag-aalangan siya, bigla niyang nadetect ang kakaibang energy fluctuation na nagmumula sa gilid. Lumingon siya para tingnan at nakita niya si Ku Huaxiang na nakatitig sa monster core na nasa kamay niya habang nakanganga ang bibig sa gulat. Ang kanyang magagandang mata ay puno ng sorpresa at saya. Ang monster core na iyon ay 7th grade. Higit pa rito, sa paghusga mula sa aura na ito ay naglalabas, ito ay isang napakabihirang Yang Element Monster Core. Si Yang Kai ay ganap na natulala sa nakita. Bagamat may pakiramdam siya na maaaring lumitaw ang isang 7th grade Monster Core sa ikatlong isla, hindi niya akalain na lilito talaga ito sa harap niya, lalo na't makukuha ito ni Ku Huaxiang. Itapon mo, mabilis siyang nagpadala ng transmission. Nabalik sa katinoan si Ku Huaxiang at inangat ang kanyang ulo upang tumingin sa paligid. Isang dosina o higit pang mga tao sa harap nila ang lahat ay nakatingin sa direksyong ito. Malinaw na naramdaman nila ang pagbabago-bago ng enerhiya na nagmumula sa 7th grade monster core. Lahat sila ay may gulat at matakot na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Iyon ay isang 7th grade monster core, isang kayamanan na nagkakahalaga ng daan-daang milyong heaven opening pills. Bumalik sa exchange meeting sa Red Clouds Auction House, nagbayad si Yang Kai ng higit sa 200 milyong heaven opening pills kapalit ng primordial Yang Profound Ginseng. Sa madaling salita, ang Yang Element Monster Core na natanggap niya ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 200 milyong heaven opening pills. Para sa ganoong bagay na basta na lang mahulog sa mga kamay ni Ku Huaxiang. Kahit isang core na disipulo mula sa Yin Yang Cave Heaven na katulad niya ay naramdaman na parang tinamaan siya ng napakalaking pagpapala. Hanggang sa naimbak niya ang 7th grade monster core sa kanyang space ring ay dahan-dahang binawi ang mga titig na iyon. Malamang na masasabi nila na hindi siya madaling biktima, kung hindi,
hindi katakataka para sa kanila na salakayin at pagnakawan siya. Matapos ma-stimulate ng insidenteng ito, hindi napigilan ni Yang Kai na iluwag ang kanyang mga manggas sa pag-asa. Huminga siya ng malalim at inabot ang kamay sa light barrier sa kaliwa. Nang bawiin niya ang kanyang kamay at ibinuka ang kanyang palad, ang kanyang pananabik ay agad na nauwi sa pagkabigo. Ito ay hindi isang 7th grade monster core. Ito ay hindi kahit isang 6th grade monster core. Isa itong 5th grade monster core. Halos lumuwa siya ng dugo nang makita ito. Ito ang ikatlong isla. Paano ako makakakuha ng 5th grade monster core bilang gantimpala? Nagbibiro ka ba sakin? Masama ang loob kong tatanggapin kahit na ito ay isang 6th grade monster core. Kung ikukumpara sa nakuha ni Ku Huashang, ang 5th grade monster core na natanggap niya ay basura. Nararapat itong itapon ng walang pangalawang sulyap. Sa karagdagang pagsasaalang-alang, ang isang 7th grade monster core ay hindi lalabas ng ganoon kadali kahit na ito ang ikatlong isla. Napakaswerte niya na nakatanggap ng 7th grade monster core. Ang iba ay hindi na magkakaroon ng isa pang pagkakataon upang makakuha ng 7th grade monster core muli. Tila naramdaman ang pagkabigo ni Yang Kai, bumulong si Ku Huashang. Junior brother Yang, gusto mo ba ang monster core ko? Kaya kong ibigay sa iyo. Ibigay mo sa akin. Gulat na sinulyapan siya nito. Iyon ay isang Yang Element 7th grade monster core. Paano siya nag-alok na ibigay ito ng ganun? Tiyak na mayroong higit sa isang master sa Yin Yang Cave Heaven na mangangailangan ng mapagkukunang ito. Masasabing isang malaking tagumpay kung maibabalik niya itong 7th grade monster core. Nagpatuloy siya. Hindi mo ba kailangan ng mga high-grade resources? Kahit na hindi dahil sa katotohanan na magkakilala na sila mula pa noong Great Cosmological Realm at alam niya na pinalapot niya ang high-grade powers, ang kanyang pag-iral ay nakakuha ng atensyon ng mga pangunahing cave heavens at paradises sa puntong ito. Hanggat hindi nagtatanong si Ku Huashang, makukuha niya ang impormasyong ito. Natigilan sandali si Yang Kai bago siya tumawa at umiling. Maraming salamat, senior sister. Sa kasamaang palad, hindi ko na magagamit itong monster core. Kung bago siya lumahok sa exchange meeting, maaaring naisipan niyang makipag-trade sa kanya para sa Yang Element 7th grade monster core, gayunpaman, na-condensed na niya ang kanyang Yang Element ngayon. Ang monster core na ito ay walang silbi sa kanya pansamantala. Bagaman maaaring kailanganin niya ito sa hinaharap, iyon ay isang bagay na malayo mula ngayon. Paano siya hihingi sa iba ng isang bagay na napakahalaga? Gayunpaman, naantig siya sa katotohanang gusto nitong ibigay sa kanya ang monster core na ito. Hindi naman talaga mahuhulog sa akin ang babaeng ito, tama ba? Magkagayunman, ang kanyang kasalukuyang kinabukasan ay lubhang malungkot. Walang sinabi kung kailan niya kailangang harapin ang matinding pressure mula sa maraming partido. Hindi tanga si Ku Huashang, kaya paano siya mahuhulog sa kanya sa oras na ganito? Ganon ba? Tumanggo siya. Kung gayon, itatago ko muna ito sa ngayon. Kung kailangan mo ito sa hinaharap, maaari kang lumapit sa akin anumang oras. Sumulyap sa kanya na may nahihiyang ngiti, idinagdag niya. Hindi lang ang monster core. Kaya kung ibigay ang sarili ko sa'yo. Ubo, ubo, ubo. Halos mabulunan si Yang Kai sa sarili niyang laway. Medyo mahirap hawakan ang katapangan ni Ku Huashang. Ang pagtingin sa kanya ay parang pagtingin kay Shanqing Luo mula noon. Ang mapang-akit na anting-anting ng bigay lang Demon Queen ay hindi isang bagay na kayang tiisin ng sinuman. Mabilis na itinuro ni Yang Kai ang harapan. Intindihin lang muna natin ang Bloodlight Scripture. May sakit ba sa ulo ang Blood Monster Divine Monarch? Bakit kailangan niyang gawing komplikado ang pagsubok? Umiling siya, naglakad siya patungo sa estelo, nakikinig sa mapanuksong tawa na nagmumula sa likuran. Hindi maliit ang steel. Bukod dito, hindi gaanong mga tao ang nakarating sa ikatlong isla, kaya sina Yang Kai at Ku Huashang ay nakahanap ng pwesto at naupo ng magkasama gaya ng dati. Pagkatapos, ibinaon nila ang kanilang kamalayan sa estelo at agad na nagsimulang maunawaan ang ikaapat na yugto ng Bloodlight Scripture. Maraming mahiwagang misteryo ang bumuhos sa kanilang isipan. Marshall Peak, Kabanata 4250. Ang pangwakas na yugto. Wala pang 6 na oras na nakaupo lang silang dalawa. Inintindi nila ang secret art nang bigla silang makarinig ng malakas na tawanan. Nagawa ko. Naiintindihan ko naman. Ang mana ng Blood Monster Divine Monarch ay akin. Ang ligaw na pagtawa ay labis na walang pakundangan at mayabang. Naapektuhan ng kaguluhang ito, ang lahat ng mga cultivator na tahimik na nauunawaan ang secret art sa ilalim ng estelo ay hindi sinasadyang nagmulat ng kanilang mga mata. Tumingin sila sa harap at nakita ang disipulo ng Great Thousand Bloodland na tumatawa ng baliw na nakatalikod ang ulo. Marahas na kumulo ang ambon ng dugo sa kanyang katawan. Nakakatakot tingnan.
Sa sandaling ito, siya ay tumatawa habang naglalakad patungo sa lawa ng dugo. Puno ng pagnanasa ang kanyang mga mata. Hanggat maaari niyang madaanan ang huling bahagi ng lawa ng dugo, pagkatapos ay makakarating siya sa palasyo sa gitna ng lawa at masilip ang mana. Isang itim na ambon ang biglang sumulpot at naging isang itim na sawa. Bumuka ang bibig ng itim na sawa at sumugod sa kanya. Ito ay mukhang lubhang parang buhay. Bukod dito, ito ay umaapaw sa demon chi, na ginagawa itong mas nakakatakot. Napatalon sa takot ang lalaki at nagmamadaling umatras. Ang ambon ng dugo sa paligid niya ay nanginginig at nagbabago upang mag-transform sa isang kulay dugong kutsilyo na bumagsak sa ulo ng itim na sawa. Pinugutan ng blood knife ang itim na sawa, ngunit bago pa makahinga ng maluwag ang disipulo ng Great Thousand Bloodland, ang mga pinutol na piraso ng itim na sawa ay biglang sumabog sa hindi mabilang na maliliit na ahas. Ang kanilang mga dila ay kumikislap habang sila ay sumisitsit at bumaril patungo sa kanya na parang kidlat. Siya ay nagbigay ng isang dagandong at ginamit ang dalawang kamay upang magpadala ng mga secret techniques. Ang dugong kutsilyo ay agad na naging 1,000 talon na kanyang nilaslas habang siya ay umatras. Ang itim na ahas pagkatapos ang itim na ahas ay pinutol at naglaho bilang demon chi. Ang mga talon ng dugo ay naglaho rin sa maikling panahon. Sa oras na ang lahat ng itim na ahas ay pinugutan ng ulo, ang ambon ng dugo na nakapalibot sa disipulo ng Great Thousand Bloodland ay hamina ng husto. Bigla siyang lumingon at dumilat sa isang tiyak na direksyon. Pei Wenzuan, ano ang kahulugan nito? Masyadong halata ang pag-atake kanina. Hindi na niya kailangan panghulaan para malaman na ang pag-atake ay nagmula kay Pei Wenzuan ng Myriad Demon's Heaven at pareho siyang nagulat at galit na galit. Si Pei Wenzuan ay nakaupo roon ng walang galaw at malamig na tinitigan ang Great Thousand Bloodland na disipulo. Hindi ko kayang makita ka. Ang disipulo ng Great Thousand Bloodland ay ganap na galit. Sa kasamaang palad, kulang ang kanyang lakas. Alam niyang hindi siya ang kalaban ni Pei Wenzuan, kaya napilitan siyang pigilan ang kanyang galit. Brother Pei, itong Joey na ito ay hindi malilimutan ang iyong regalo ngayon at tiyak na ibabalik niya ang pabor sa hinaharap. Ang kahulugan sa likod ng kanyang mga salita ay malinaw na nagpapahiwatig na siya ay maghihiganti balang araw. Pagkatapos niyang ilabas ang mga masasakit na salita, lumipat siya sa palasyo sa gitna ng lawa. Kakasimula pa lamang niya sa paglalakad nang marinig niya ang mahinang pagsabi ni Pei Wenzuan. Hinahamon kitang humakbang pasulong at tingnan kung ano ang mangyayari. Huminto si Joey sa kalagitnaan ng hakbang at hindi nang ahas na ibaba ang kanyang paa. Pinandilatan niya si Pei Wenzuan. Ano ang ibig mong sabihin, Brother Pei? Nararamdaman niya na ang titig ni Pei Wenzuan ay mahigpit na nakalok sa kanya na parang panther na malapit ng sumunggab sa biktima nito. Ang galit sa kanyang puso ay parang bulkan na malapit ng sumabog, pinipiga siya hanggang sa puntong hindi ito komportable. Kalmadong sumagot si Pei Wenzuan. Kung umalis ka ng tahimik pagkatapos mong maunawaan ang Bloodlight Scripture, ang Pei na ito ay hindi mag-abala na gumawa ng gulo para sa iyo, ngunit sinasadya mong gumawa ng kaguluhan upang maistorbo ako. Dahil doon, nasayang lahat ng mga pinaghirapan ko dati. Akala mo ba napakadaling mabuli nitong si Pei? Kinagat ni Joey ang kanyang mga ngipin. Napakasaya ko lang ngayon at nawalan ako ng kontrol sa sarili ko. Hindi iyon sinasadya. Ngumisi si Pei Wenzuan. Sinasadya mo man o hindi, nasa akin ang desisyon. Walang kwenta ang pakikipagtalo mo sa akin. Sumigaw si Joey. Ano ang gusto mo, Brother Pei? Wala. Tamad na kinagat ni Pei Wenzuan ang kanyang leeg. Kailangan mo lang tumayo doon ng tahimik. Kapag natapos na nitong Pei na maunawaan ang Bloodlight Scripture, maaari ka nang umalis kasama ko. Galit na galit si Joey. Siya na ang nangunguna simula noong dumating siya sa Blood Lake. Not to mention that it was the final stage at mas nauna siya kumpara sa lahat. Paano siya mapipilit ni Pei Wenzuan na maghintay dito? Paano siya magiging payag? Kung ganoon nga ang nangyari, ang lahat ng kanyang pagsisikap at pakinabang mula noon ay mauuwi sa wala. Pinlano niyang umalis ng maaga para makita kung makukuha niya ang mana ng Blood Monster Divine Monarch na Daw of Blood. Ano man ang mangyari, ito ay palaging magiging kapaki-pakinabang na maging unang pumasok sa palasyo sa gitna ng lawa bago ang lahat. Brother Pei, naisip mo bang mahina itong si Joe? Maaaring isa kang disipulo ng Myriad Demon's Heaven, ngunit wala pa sa atin ang nasa Heaven Opening Realm. Ang pagkakaiba sa pagitan ng ating mga lakas ay hindi ganoon kalaki. Kung talagang gusto mo akong pigilan, Brother Pei, itong Joe ay walang magagawa kundi humingi sa iyo ng pagpapakita ng lakas. Kung mag-aaway kami sa isa't isa, makakabuti lang ito para sa iba. Ang kanyang mga salita ay magkahalong katwiran at pagbabanta, ngunit ang kanyang tugon ay hindi masama. Ngumisi si Pei Wenzuan at itinuro ang mga tao sa paligid niya.
Kung ganyan ang iniisip mo, nagkakamali ka. Tanungin mo sila sa iyong sarili. Tingnan natin kung papayag sila na umalis ka muna. Lumingon si Joey sa direksyong iyon. Oo naman, maraming malisyosong tingin ang nakatitig sa kanya. Marami sa kanila ang mukhang nangangati na kumilos, kaya naman, agad siyang natakot. Napagtanto niya na ang kanyang mga aksyon ngayon ay nagudyok ng galit ng publiko. Bilang karagdagan sa lahat ng kanyang ginawa kanina, ginawa niya ang kanyang sarili sa isang target. Kaya naman namutla ang kanyang kutis. Gaya nga ng binanggit ni Pei Wenzuan, sinadya niyang tumawa ng malakas para abalahin ang iba na nasa kalagitnaan ng pag-unawa sa Bloodlight Scripture. Gusto niyang magaksaya pa sila ng kaunting oras. Sinong mag-aakala na magbubuhat siya ng bato para lang mahulog ito sa kanyang paa? Maaaring nakaligtas siya kung walang humakbang para magreklamo, ngunit kailangan lang siyang pigilan ni Pei Wenzuan na umalis. Sa dinami-dami ng kaguluhan na ginawa nila, paano kaya siya papayagang umalis ngayon? Kung talagang pipilitin niyang makaalis dito, agad siyang kinubkob ng lahat. Sa pag-iisip na iyon, nagngangalit siya ng kanyang mga ngipin. Mabuti, gagawin ko ang sinabi mo, Brother Pei. Hihintayin kita. Sana lang hindi mo ako paghintayin ng matagal. Si Joey ay isang lalaking marunong umangkop sa sitwasyon. Ngayong dumating na ang mga bagay sa puntong ito, mas mabuting maghintay ng matyaga kaysa makubkob ng lahat. Kahit na ang lahat ay pumasok sa palasyo sa gitna ng lawa ng sama-sama, magkakaroon pa rin siya ng sariling natatanging pakinabang. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang mga natamo sa Dao of Blood ay higit na mas malaki kumpara sa iba. Ngumisi si Pei Wenzuan at tumango. Makatiyak ka, hindi ka hahayaang maghintay ng masyadong matagal ng Pei na ito. Sa wakas ay hamupan na ang bagyo. Bukod kay Joey na nakatayo roon na may nakakatakot na ekspresyon sa kanyang mukha, ang lahat sa ikatlong isla ay patuloy na nauunawaan ang Bloodlight Scripture na nakatala sa estelo. Hindi na kay si Yang Kai. Noong una, nais niyang ang iba ay pumasok sa palasyo sa gitna ng lawa bago siya upang masuri nila ang daan para sa kanya. Sa kasamaang palad, ang kanyang mga plano ay ganap na nasira pagkatapos ng ginawa ni Pei Wenzuan. Wala siyang ibang paraan upang hayaan ang iba na kumuha ng mga unang panganib para sa kanya. Kung tutusin sa kasalukuyang sitwasyon, hindi rin nararapat para sa kanya na mag-stand out ng sobra, kung hindi, malaki ang posibilidad na atakihin siya ng iba. Bukod kay Joey ng Great Thousand Bloodland, siya ang may pinakamalaking kalamangan sa lahat ng iba pang cultivator dito. Ang kanyang sagana at matatag na blood chi ay nagbigay daan sa kanya na mas madaling maunawaan ang Bloodlight Scripture. May kumpiyansa siyang masasabi na matatapos na niya ang pag-unawa sa secret art sa isang oras. Gayunpaman, mula sa hitsura ng mga bagay ngayon, kailangan niyang itago ang kanyang kalamangan. Gaya ng inaasahan, natamo niyang Kai ang karunungan sa ika-4 na yugto ng Bloodlight Scripture sa pamamagitan ng komprehensibong pag-aaral pagkatapos ng isa pang oras. Napagtanto niya ang isang bagay noong siya ay nasa mga nakaraang isla, kung mas matatag ang blood chi ng isang cultivator, mas madali para sa kanila na linangin ang Bloodlight Scripture. Sa puntong ito, ang pagtuklas na ito ay nagiging mas malinaw. Gayunpaman, nagpanggap si Yang Kai na parang nasa kalagitnaan siya ng pag-unawa sa secret art. Kasabay nito, palihim niyang sinusubaybayan ang kanyang paligid gamit ang kanyang divine sense. Si Joey ay nakatayo pa rin doon, hindi nangangahas na gumawa ng isang pab-aya na kilos at baka makapukaw siya ng isang marahas na reaksyon. Kaya lang mas pangit ang ekspresyon niya sa pagdaan ng panahon. Dapat ay iniimbestigahan na niya ang palasyo sa gitna ng lawa ngayon, ngunit sapilitang pinigilan siya sa lugar na ito ni Pei Wenzuan. Paanong hindi siya makakaramdam ng sama ng loob? Sa panahong ito, parami ng parami ang dumating sa ikatlong isla. Ang kanilang bilang ay hindi mataas, ngunit ang mga cultivator na umabot hanggang dito ay ang mga elite sa mga elite. Si Bulian Zong ay isa sa kanila, gayunpaman, ang kanyang junior brothers at junior sister ay wala kahit saan. Malamang na naiwan sila sa pangalawang isla. Lumipas ang isa pang 7 o 8 oras nang biglang napansin ni Yang Kai ang isang pandak na lalaki na palihim na nagmulat ng kanyang mga mata sa pamamagitan ng isang makitid na hiwa. Kumikislap ang mga mata ng pandak na lalaki sa likod ng makitid na siwang habang pinagmamasdan ang paligid. Hindi napigilan ni Yang Kai na matawa sa gulat. Tulad ni Yang Kai, ang pandak na lalaki ay nakakuha na ng karunungan sa Bloodlight Scripture. Sa kabila ng pagkakaroon ng mga kwalipikasyon para pumunta sa palasyo sa gitna ng lawa, hindi niya agad ibinunyag ang katotohanan. Malinaw na mayroon siyang sariling mga plano. Tahimik na napabuntong hininga si Yang Kai sa pagkamangha. Ang lahat ng mga cultivator na maaaring makarating sa ikatlong isla ay mga palihim na tigre na nagtatago ng kanilang mga kuko. Sina Pei Wenzuan at Ku Huaxiang ay nasa kalagitnaan pa rin ng pag-unawa sa secret art, ngunit ang maikling lalaking ito ay natapos na.
Napaisip si Yang Kai kung saang dakilang puwersa siya kabilang. Lumipas ang isa pang oras at biglang nakahinga ng maluwag si Pei Wenzuan. Iminulat niya ang kanyang mga mata at bumantong hininga sa pagkamangha. Ang Grand Evolution Immortal Bloodlight Scripture ay talagang malalim. Habang sinasabi iyon, tumayo siya at bahagyang sinulyapan ang mga cultivator na nagkukumpulan sa paligid ng estelo. Isang bakas ng pagpatay na hangarin ang sumilay sa kanyang mga mata, ngunit sa huli, umiling siya at humakbang patungo sa lawa ng dugo. Kung maaari ay gusto niyang patayin ang bawat tao rito. Pagkatapos noon, dahan-dahan na niyang nagagawang tuklasin ang palasyo sa gitna ng lawa. Gayunpaman, alam niyang hindi makatutuhanang isipin na kaya niyang patayin ang lahat ng taong ito. Matapos maghintay ng napakatagal na panahon, agad na sumunod si Joey nang makita niyang si Pei Wenzuan ay sa wakas ay sumusulong na. Sa sumunod na sandali, tumayo din ang pandak na lalaki na napansin niyang kay kanina. Sabay-sabay na tumayo ang 3 o 4 pang iba. Nagkatinginan sila bago tahimik na nag-iwas ng tingin. May 5 o 6 na tao ang sabay-sabay na patungo sa palasyo sa gitna ng lawa, kaya natural lang na nakuha nito ang atensyon ng maraming tao. Itinaas nila ang kanilang mga ulo upang tumingin sa direksyon na iyon na may mga ekspresyon ng inggit. Sumulyap si Yang Kai kay Ku Huaxiang na may kain na hinala. Sa lohikal na pagsasalita, dapat ay sabay-sabay niyang natapos, ngunit sa kabaligtaran, siya ay nakasimangot ng malalim. Halata na nalulubog pa rin siya sa pag-unawa sa secret art at tila may na-encounter na problema. Ito pala isipan sa kanya, pagkatapos ng lahat, siya ay isa sa Yin Yang Cave Heaven Core Disciples. Bukod dito, pinakondense niya ang 6th grade elements. Parehong ang kanyang kakayahan at ang kanyang mga kakayahan sa pag-unawa ay ang pinakamahusay sa mga pinakamahusay, kaya bakit siya nagtagal? Gayunpaman, pagkatapos ng karagdagang pagsasaalang-alang, napagtanto niyang Kai na maaaring nauugnay ito sa kanyang kasarian. Siya ay isang babae, kaya ang kanyang katawan ay likas na mas nakahanay sa Yin na magpapababa sa kanyang blood chi. Ang 2 puntong ito ay maaaring ang dahilan kung bakit mas mabagal ang kanyang pag-unlad kaysa sa iba. Not to mention, walang ibang babae sa Third Island bukod sa kanya. Gayunpaman, ang Ku Huaxiang ay hindi gaanong mas mabagal kaysa sa iba. Isang oras matapos umalis si Pei Wenzuan at ang iba pa, sa wakas ay iminulat niya ang kanyang mga mata at masuyong sinulyapan si Yang Kai. Sumenya si Yang Kai. Tara na. Bahagya siyang hindi mapakali sa babaeng ito. Wala siyang napansing anuman noong nasa Great Cosmological Realm sila, kaya hindi niya alam kung bakit ganoon na lamang ang pagmamahal at pagka-forward nito noong muli niya itong nakilala ngayon. Tumango siya. Magkatabing naglakad ang 2 patungo sa Blood Lake. Nagpalipat-lipat ang Grand Evolution Immortal Bloodlight Scripture, isang layer ng blood mist ang agad na umagos sa paligid ng kanilang mga katawan upang protektahan sila. Nang tumuntong sila sa Blood Lake, ang iba't ibang kaguluhan at ang puwersa ng paghila na nagmula sa lawa ng dugo ay higit sa 10 beses na mas malakas kaysa dati. Maiisip na ang isang tao ay hindi ligtas na makatawid sa kahabaan ng lawa ng dugo kung hindi nila pagsasama-samahin at pag-uugnayin ang lahat ng 4 na yugto ng Bloodlight Scripture na nakatala sa lahat ng 4 na steles ng magkasama. Marshall Peak, Kabanata 4251. May nababaliw. Ang huling yugto ay ilang beses na mas mahirap unawain kaysa sa nakaraang 2 yugto. Kaya lang, ang mga makakarating sa ikatlong isla ay pawang mga mahuhusay at matatalinong tao, kaya mas mababa ang bilang ng nasawi. Ang lahat ng mga taong umalis kanina ay ligtas at maayos, malapit nang makarating sa palasyo sa gitna ng lawa. Makalipas ang 1 pang quarter hour o higit pa, ang mga taong iyon ay halos dumating sa isla kung saan matatagpuan ang palasyo. Saglit silang nagpalitan ng tingin sa isa't isa, pagkatapos ay sabay-sabay silang tumakbo patungo sa palasyo at nawala sa paningin sa isang kisap mata. Si Pei Wenzuan lamang ang nanatili doon. Lumingon siya at tumingin kay Yang Kai, na tumatawid sa Blood Lake. Nagtama ang kanilang mga tingin at naramdaman ni Yang Kai na lumulubog ang kanyang puso at naisip sa kanyang sarili. Masama ito. Ang taong ito ay gagawa ng isang maruming pandaraya. Sinubukan ni Pei Wenzuan na guluhin si Yang Kai nang siya ay unang dumating sa lawa ng dugo, ngunit pinigilan lamang ni Ku Huaxiang noong panahong iyon. Ngayon na si Pei Wenzuan ay ligtas nang nakatayo sa isla sa gitna ng lawa habang si Yang Kai ay nakatayo sa ibabaw ng lawa, sa wakas ay nakahanap na siya ng perpektong pagkakataon para gumawa ng isang bagay. Naisip lang ni Yang Kai nang makita niya si Pei Wenzuan na nakangiti sa kanya. Kasunod nito, naikuyom ni Pei Wenzuan ang kanyang kamao at sumuntok sa direksyon ni Yang Kai. Parehong marahas na umikot ang Demon Chi at Blood Chi sa kanyang buong katawan bago umagos palabas kasama ang kanyang braso upang maging isang itim na Demon Dragon na naglabas ng mga pangil nito ng may panganib.
Ang Demon Dragon ay lumundag sa ibabaw ng lawa at dumating sa direksyong ito nang may nakakagulat na momentum. Sa normal na mga pangyayari, maaaring hindi sineseryoso ni Yang Kai ang suntok na ito, gayunpaman, siya ay kasalukuyang nakatayo sa gitna ng lawa ng dugo. Karamihan sa kanyang konsentrasyon ay ginagamit upang mapanatili ang Bloodlight Scripture upang labanan ang puwersa ng paghila na nagmumula sa lawa ng dugo. Hindi niya mailabas ang 30% ng kanyang aktwal na lakas. Kung siya ay tamaan ng isang pag-atake ng ganitong kalibrera, ang kanyang konsentrasyon ay maaaring mawala saglit at maaaring magkamali siya sa pagpapakalat ng Bloodlight Scripture. Tiyak na mauuwi sa trahedya ang sitwasyon noon. Tunay na pinili ni Pei Wenzuan ang pinakamagandang timing para umatake. "Senior sister ko, lumayo ka sa akin," sigaw ni Yang Kai. Kasabay nito, panay ang tingin niya sa Demon Dragon na umaakay sa kanya habang tahimik na hinihimok ang kanyang lakas bilang paghahanda sa pagdepensa laban sa pag-atake. Gayunpaman, ang Demon Dragon ay lumipad lamang ng ilang dosenang metro bago ito biglang lumubog sa lawa ng dugo at nawala sa paningin, na parang hinayla pababa ng hindi kilalang puwersang gumagabay. Hindi man lang ito gumawa ng kahit isang ripple sa ibabaw ng lawa. Nagulat si Yang Kai. Katulad nito, natulala si Pei Wenzuan. Bahagyang kumunot ang noo niya at hindi makapaniwalang nagpaputok muli ng marahas na pag-atake. Katulad ng dati, ang pag-atake ay naabsorb sa Blood Lake bago pa man ito makalapit kay Yang Kai. Dahil sa sitwasyong ito, naging pangit ang kanyang ekspresyon. Malamig siyang ngumuso at tinitigan ng masama si Yang Kai. "Maswerte ka sa pagkakataong ito." Pagkatapos noon, tumalikod siya at nagmamadaling tinungo ang palasyo. Katotohanan na ang lawa ng dugo ay maaaring sumipsip ng mga pag-atake ay lampas sa kanyang inaasahan, kung hindi, pinahirapan niya ng husto si Yang Kai. Sa ganitong sitwasyon, walang kwenta ang pag-aaksaya pa niya ng oras dito. Nauna na sa kanya ang iba na pumasok sa palasyo. Bukod dito, sabik na rin siyang subukan ang kapalaran sa loob ng palasyo. Tinitigan ni Yang Kai ang nawawalang likod ni Pei Wenzuan, isang pahiwatig ng pagpatay na hangarin na kumikislap sa kanyang mga mata. Palihim na nagngangalit ang kanyang mga ngipin, tinawag niya si Ku Huashang. "Tara na." Nagpatuloy silang dalawa, halos isang oras bago sila nakarating sa maliit na isla kung saan matatagpuan ang palasyo sa gitna ng lawa. Sa sandaling tumuntong sila sa isla, nakahinga ng maluwag si Ku Huashang. Tuluyang naalis sa kanyang mga balikat ang pagkabahala na kanina pa nagpapabigat sa kanya. Paglingon niya, pinag-aralan niya ang kanyang paligid at sinabing, "Junior Brother Yang, mukhang walang reward para sa yugto na ito." Walang pangakong tugon si Yang Kai. Napansin na niya ito nang dumating sina Pei Wenzuan, Joey, at ang iba pa sa isla kanina. Hindi tulad ng nakaraang 3 isla, ang lugar na ito ay hindi nag-aalok ng anumang monster course bilang mga gantimpala. Ang pagtuklas na ito ay labis na ikinadismaya sa kanya. Batay sa kanyang mga kalkulasyon, ang mga reward para sa una, pangalawa, at pangatlong isla ay, sa karaniwan, 4th grade, 5th grade, at 6th grade monster course, ayon sa pagkakabanggit. Kung ganoon, malaki ang posibilidad na lumitaw ang 7th grade monster course sa gitnang isla. Sa kasamaang palad, ito ay nawala dito. Mukhang napakabihira ng 7th grade monster course, kahit na sa Blood Monster Cave Heaven. Ito ay hindi isang bagay na maaaring random na ibigay bilang isang gantimpala. Hindi pa banggitin, maaaring nakatago sa loob ng palasyong ito ang pamana ng Blood Monster Divine Monarch ng Tao of Blood. Anong gantimpala ang maaaring mas mahalaga kaysa sa pamana mismo? Kaya lang, pangunahing pumunta rito si Yang Kai sa pag-asang makakuha ng high-grade resources. Palibhas ay walang napala matapos pumunta rito, natural lang sa kanya na makaramdam ng labis na pagkabigo. Gayunpaman, narito na siya. Baka pumasok siya sa loob at tingnan. Sino ang makapagsasabi kung makakahanap siya ng iba pang mga kayamanan sa loob? Sinulyapan ni Yang Kai at Ku Huashang ang palasyo ng may pagsukat na tingin bago naglakad patungo sa mga tarangkahan ng palasyo. Ilang sandali pa, pumasok sila sa Grand Hall at agad na nakaramdam ng lamig sa kanilang mga gulugad. Nakakatakot ang lugar na ito kaya nagsitayuan ang lahat ng balahibo sa kanilang katawan. Noong una ay hinakala ni Yang Kai na magkakaroon ng higit pang mga pagsubok at mas malalaking panganib na ilalagay sa lugar na ito, ngunit ngayon tila ang mga bagay ay ganap na naiiba sa kanyang naisip. Ang Grand Hall ay sapat na maliit na ang buong sitwasyon sa loob ay makikita sa isang sulyap. Bukod dito, ito ay ganap na walang laman maliban sa platform na matatagpuan mismo sa gitna. Isang puting kalansay ang nakaupo na naka-cross-leg sa platform na iyon. Walang sinasabi kung ilang taon na ang nakalipas mula nang mamatay ang may-ari ng kalansay. Ang lahat ng laman ay matagal nang nahuhulog mula sa mga buto, ngunit ang kalansay ay nanatiling kasing puti ng jade, kahit na naglalabas ng bahagyang bakas ng espiritualidad.
Labis na humanga si Yang Kai. Bagamat hindi niya alam kung anong panahon ang Blood Monster Divine Monarch na buhay bilang isa sa mga pinakamataas na masters ng kanyang panahon, natitiyak niya na kahit ilang 10,000 taon na ang lumipas mula noon. Baka mas mahaba pa iyon. Ang katotohanan na ang kalansay ng isang tao mula sa panahong iyon ay maaaring manatiling mapangalagaan sa gayong malinis na kalagayan pagkatapos ng kanyang kamatayan ay nagsilbi lamang upang ipakita kung gaano kalakas ang kanyang paglilinang noong siya ay nabubuhay pa. Ang mga taong dumating kanina ay nagtipon-tipon sa paligid ng kalansay. Magkahiwalay silang nakaupo at nakatitig sa kalansay na may nakapapasong mga tingin na para bang nakatitig sila sa isang pinakamataas na mahalagang kayamanan. Nang maramdaman ang pagdating ni Yang Kai at Ku Huaxiang, sabay-sabay silang napatingin sa direksyon ng pasukan. Mukhang nandito na lahat, tumawa si Pei Wenzuan. Malamig na pinandilatan ni Yang Kai si Pei Wenzuan, ang kanyang hangarin na pumatay ay sumisikat. Dumating si Pei Wenzuan na naghahanap ng gulo noong una siyang dumating sa Blood Lake at sinubukan pa siyang patayin noong siya ay tumatawid sa Blood Lake kanina lang. Ngayong muli silang nagkita, natural lang na wala siyang planong maging malambot ang puso. Teka, Brother Yang. Nang akmang aatake na si Yang Kai, biglang itinaas ni Joey ng Great Thousand Bloodland ang kanyang kamay at sumigaw. Sinulyapan ni Yang Kai si Joey at bahagyang nagtanong, "May pagtutol ka ba, Brother Joe?" Magalang na sumagot si Joey. "Wala, kaya lang, ang lugar na ito ay kung saan iniwan ng Blood Monster Divine Monarch ang kanyang mana ng Tao of Blood. Kung dito kayo mag-aaway, malaki ang posibilidad na masira ang mana. Inaasahan nitong si Joe na kalmayan mo ang iyong sarili sa ngayon at hindi magdulot ng gulo. Ang lugar na ito ay kung saan iniwan ng Blood Monster Divine Monarch ang kanyang mana ng Tao of Blood." Bahagyang kumunat ang noo ni Yang Kai. Seryosong tumango si Joey. Talaga, ilang iba pa ang tumango bilang pagsang-ayon. "Paano mo nalaman?" Itinuro ni Joey ang kalansay. "Malalaman mo sa pamamagitan lamang ng paglubog ng iyong isip sa kalansay ng Jade, Brother Yang." Sumulyap si Yang Kai kay Joey na may kain na hinala. Inilatag ang kanyang divine sense, isinubsob niya ang kanyang sarili sa Jade Skeleton. Biglang nagbago ang kanyang ekspresyon at napuno ng pagtataka ang kanyang mga mata. Nararamdaman niya ang natitirang bahagi ng Grand Evolution Immortal Bloodlight Scripture sa loob ng Jade Skeleton. Dumaan sila sa 3 isla kanina, at kasama ang steel sa baybayin, may kabuuang 4 na steles. Ang bawat steles ay naglalaman ng isa sa unang 4 na yugto ng Bloodlight Scripture. Gayunpaman, hindi buo ang 4 na yugto. Masasabing wala pang kalahati ng secret art ang binubuo nila. Nahulaan ni Yang Kai na ang natitirang bahagi ng secret art ay matatagpuan sa loob ng palasyo sa gitna ng lawa. Sa pamamagitan lamang ng pagsasama ng dalawang bahagi sa isa ay maituturing na kompleto ang Grand Evolution Immortal Bloodlight Scripture. Sa sandaling ito, naramdaman niya ang natitirang bahagi ng Bloodlight Scripture na nagmumula sa balangkas na ito na namatay ng hindi mabilang na taon na ang nakakaraan. Itong kalansay. Tumingin si Joey kay Yang Kai at nagpaliwanag. "Kung tama ang hula ko, ang skeleton na ito ay mga labi ng Blood Monster Divine Monarch." Nagset siya ng pagsubok sa lugar na ito at inukit ang ikalawang kalahati ng Bloodlight Scripture sa kanyang balangkas, lahat sa pag-asang makatagpo ng isang nakamamatay na tao. Ito ang balangkas ng Blood Monster Divine Monarch. Si Yang Kai ay may malabong pakiramdam na may nangyari. Di ba sabi nila na ang mana ng Blood Monster Divine Monarch ay nakatago sa loob ng Blood Monster Divine Palace? At, ang Blood Monster Divine Palace ay matatagpuan sa kailaliman ng Blood Monster Cave Heaven. Ilang araw pa lang kami dito. Ang lugar na ito ay nasa paligid lamang ng Blood Monster Cave Heaven. Bakit lalabas ang mana dito? Hindi tugma ang lokasyon. Totoo na ang mga pagsusuri sa lawa ng dugo ay lubhang mapanganib, ngunit hindi niya maalis ang pakiramdam na may isang bagay na hindi tama. Ngunit, ang Bloodlight Scripture sa Jade Skeleton na ito ay tila hindi peke. Ang pinakamahalagang batayan ng Blood Monster Divine Monarch's Tao of Blood Inheritance ay ang Bloodlight Scripture. Kung nauunawaan nila ang mga misteryo ng Bloodlight Scripture, kung gayon hindi ito naiiba sa pagkuha ng mana ng Blood Monster Divine Monarch na Tao of Blood. Ano lang ang nangyayari? Sumimangot si Yang Kai, nag-aalinlangan ipinagpatuloy ni Joey. Ang Blood Monster Divine Monarch ay namatay maraming taon na ang nakalilipas, kaya ang Bloodlight Scripture ay natatangi na ngayon sa mundo. Ang kanyang balangkas ay maaaring magmukhang ito ay ganap na napreserba, ngunit walang sino man ang makakagarantiya na ito ay makatiis ng mga marahas na epekto. Kung may maglalaban dito, malamang nasisirain nila ang kalansay na naglalaman ng mana. Kaya nga nagkasundo kami bago ka dumating, Brother Yang. Pumayag kaming alisin ang sinumang magtangkang gumamit ng dahas sa lugar na ito.
Nagtataka si Yang Kai kung bakit tahimik pa rin silang nakatayo kahit na mas maaga silang dumating ng mahigit 1 oras. Mukhang nagtagal sila para magkaroon ng konsensus. Bilang karagdagan, pinipigilan lamang nila ang isa't isa dahil sa takot na ang mga epekto ng kanilang laban ay masisira ang Jade Skeleton. Malamig niyang tinitigan si Pei Wenzuan. Ibinalik ng kabilang partido ang tingin na may matinding pakikipaglaban at walang ingat na ekspresyon, na nagpasimangot sa iba bilang tugon. Palihim na nagpadala si Zhou Yi ng Divine Sense Transmission kay Yang Kai. Brother Yang, mangyaring magtiis sandali. Makikipagsanagpuwersa ako sa iyo mamaya at mapapatayin natin siya ng magkasama kapag natapos na ang bagay na ito. Siya ay hinaras ni Pei Wenzuan kanina, sa kasamaang palad. Alam niyang hindi siya ang kalaban ni Pei Wenzuan at walang pagpipilian kundi tiisin ang kahihiyan bilang resulta. Sa pagkakataong makatrabaho si Yang Kai sa harap niya, natural lang na ayaw niyang palampasin ang pagkakataon. Matapos mag-isip ng ilang sandali, tumanggaw si Yang Kai. Mabuti, hahayaan ko siyang mabuhay ng ilang sandali pa. Agad nang umisi si Pei Wenzuan. Hindi tiyak kung sino ang may pagkakataon na mabuhay ng mas matagal. Tuwang-tuwa si Zhou Yi at ikinulong ang kanyang mga kamao. Maraming salamat, Brother Yang. Dahil ang lahat ay walang pagtutol, magsimula tayo. Pagkatapos sabihin iyon, sabik niyang ipinikit ang kanyang mga mata at isinubsob ang sarili sa Jade Skeleton upang maunawaan ang secret art. Siya ay lubos na naniniwala na siya ay may malaking kalamangan at ito ay hindi maiiwasan na siya ay makakuha ng Blood Monster Divine Monarch's Vow of Blood Inheritance. Dahil doon, siya rin ang pinakatakot na magkaroon ng conflict sa isa't isa. Kung hindi niya makukumbansi si Yang Kai sa sandaling makita niyang dumating siya. Ang iba ay natural na sumunod. Si Yang Kai at Ku Huashang ay sumulong ng ilang hakbang. Nakahanap sila ng upuan sa ibaba ng skeleton at tumangala sa Jade Skeleton. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, nagpadala si Yang Kai ng transmission kay Ku Huashang. Mag-ingat, senior sister ko. Kung may napansin kang mali, protektahan ka agad ang iyong sarili. Lumingon sa kanya si Ku Huashang at tahimik na nagtanong. Junior brother, may napansin ka bang mali? Humiling siya. Hindi tama ang aking pakiramdam. Hindi niya masabi kung ano ang nangyayari sa lugar na ito. Naramdaman lang niya na ang mana ng Blood Monster Divine Monarch ay hindi matatagpuan sa lugar na ito. Ngunit, hindi rin niya masisiguro na tama ang kanyang haka-haka. Paano kung ito talaga ang pamana ng Blood Monster Divine Monarch ng Vow of Blood? Itinoon ang kanyang isip, ipinikit niya ang kanyang mga mata at muling isinubsob ang kanyang sarili sa Jade Skeleton. Isang string ng mga karakter ang agad na bumungad sa kanyang isip. Kung sino man ang makakuha ng mana ng haring ito ay maaaring magmana ng Blood Monster Cave Heaven. Mabilis na sulyap lang si Yang Kai kanina, kaya hindi niya napansin ang pangungusap na ito ngayon lang. Gayunpaman, mas lumakas ang pakiramdam ng pagkabalisa sa kanyang puso matapos makita ang pangungusap na ito. Martial Peak, Kabanata 4252. Isa pang Divine Monarch. Ang Blood Monster Divine Monarch ay bihasa sa Vow of Blood at Vow of Beast Tamang noong nabubuhay pa siya. Ang katotohanan ito ay lubos na ipinakita sa buong Blood Monster Cave Heaven. Ang lawa ng dugo ay ang pagpapakita ng Vow of Blood habang ang iba't ibang monster beasts ay ang sagisag ng Vow of Beast Tamang. Kaya, bakit kaya ng isang tao na mamana ang buong Blood Monster Cave Heaven sa pamamagitan lamang ng pagkuha ng Vow of Blood Inheritance? Ang isa pang punto na lubos na nakapagtataka kay Yang Kai ay ang lokasyon ng lawa ng dugo. Ang lokasyon ng Blood Lake ay hindi maituturing na nakatago. Ang lugar kung saan matatagpuan ang lawa ng dugo ay ipinahiwatig din sa mapa na ibinigay sa kanya ng Lady Boss. Sa madaling salita, ang kanilang mga nauna ay tiyak na ginalugad ang lugar na ito noon pa. Gayunpaman, ang lawa ng dugo ay hindi malinaw na minarkahan sa mapa. Kung ang lawa ng dugo ay umiral sa nakaraan, kung gayon bakit hindi ito nabanggit bago sa paglipas ng mga taon? Pagkatapos ng lahat, ang pamana ng Vow of Blood ay hindi maliit na bagay. Ang pinakamaliit na pagtagas ng impormasyon tungkol sa bagay na ito ay magdudulot ng napakalaking kaguluhan na malalaman ng lahat tungkol dito. Magkagayunman, walang nakarinig tungkol sa pagkakaroon ng Blood Lake o sa Vow of Blood Inheritance hanggang sa magbukas ang Blood Monster Cave Heaven sa pagkakataong ito. Dahil dito, mayroon lamang isang paliwanag na may katuturan. Ang Blood Lake at ang Vow of Blood Inheritance ay lumitaw kamakailan lamang. Hindi ito lumitaw sa nakaraan. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga nauna sa kanila na pumasok sa Blood Monster Cave Heaven noon ay walang kaalaman tungkol sa bagay na ito. Iyon din ang dahilan kung bakit hindi namarkahan sa mapa ang lawa ng dugo. Ang mga cultivator na pumasok sa Blood Monster Cave Heaven ay ang unang batch ng mga tao na nakipag-ugnayan sa Vow of Blood Inheritance. Ngunit, kung iyon ang kaso, kung gayon hindi rin ito makatuwiran.
Kung ang Blood Monster Divine Monarch ay nag-set up ng iba't ibang pagsubok sa lugar na ito sa pag-asang maipasa ang kanyang mana ng Daw of Blood sa kanyang nakatakdang kahalili, kung gayon walang dahilan para itago niya ang lugar na ito sa loob ng maraming taon. Hanggang sa pinakahuling pagbubukas ng Blood Monster Cave Heaven ay nahayag ang lugar na ito sa publiko. Kung talagang gusto niyang makahanap ng Inheritance Disciple, kung gayon ang lawa ng dugo na ito ay dapat na lumitaw sa harap ng mga mata ng mundo matagal na ang nakalipas, pagkatapos ng lahat, ang pinakamalamang na resulta ng pagtatago sa lugar na ito ng masyadong malalim ay ang pagkawala ng kanyang legacy sa paglipas ng panahon. Wala akong maramdaman. Hindi ko lang maisip ito. Umiling si Yang Kai habang inuunawa ang natitirang bahagi ng Bloodlight Scripture. Sa anumang kaso, ang Bloodlight Scripture ay talagang tunay. Napakabihirang ng gayong Katanji tanging secret art. Sa puntong ito, ang tanging magagawa niya ay gawin ito ng paisa-isa. Sa paglipas ng panahon, umaambon ang dugo sa paligid ng mga taong nakaupo sa paligid ng balangkas. Sila ay nahuhulog sa misteryo ng Bloodlight Scripture, hindi nila naalis ang kanilang mga sarili. Isang kumikislap na liwanag ang biglang lumiwanag sa eye socket ng balangkas nang walang nakakapansin. Ang kumikinang na liwanag ay napakadilim at mahina, halos parang kandila na malapit ng mamatay. Tahimik itong umalis mula sa lumubog na butas ng mata, malayang umikot sa balangkas bago lumutang patungo sa Kuhuasyang. Ang kumikinang na liwanag ay lumutang pataas at pababa, tila may hinahanap. Hindi ito nagtagal sa harap ng Kuhuasyang bago lumipat sa susunod na cultivator. Ang pandak na lalaki na nagtago ng kanyang mga kakayahan kanina ay nakaupo sa kanyang kanan, hindi kalayuan sa kanya. Tila may sariling sentimiento ang kumikinang na liwanag at pagkatapos ng sandaling pagmasdan ang pandak ay lumayo ito. Matapos isa-isang imbestigahan ng mga cultivator, ang kumikinang na liwanag ay dumating kay Joey. Huminto ito sa harap ni Joey sa pinakamahabang panahon, halos parang nakakita ito ng isang bagay na interesado, gayunpaman, sa kalaunan ay lumutang ito patungo sa susunod na taong nakaupo sa tabi ni Joey. Hindi nagtagal ay umikot ang kumikinang na liwanag at lumapit kay Yang Kai, na nakaupo malapit sa tabi ni Kuhuasyang. Pagkatapos, ang kumikislap na liwanag ay biglang kuminang na parang isang mabangis na hayop na nakahanap ng pinakamasarap na pagkain at agad na tumama sa kanyang isipan ng walang pag-aalinlangan. Kahit na ito ay tila isang kumikislap na apoy na malapit ng mapatay, ito ay dumula sa ulo ni Yang Kai nang walang kaunting hadlang at mabilis na nawala sa paningin. Nakatuon si Yang Kai sa pag-unawa sa huling bahagi ng Bloodlight Scripture nang bigla, ang kanyang katawan ay nanginginig ng bahagya at isang pakiramdam ng lamig ang kumalat sa kanya. Bago niya maisip kung ano ang nangyayari, naramdaman niya ang kanyang mga panlaban sa Knowledge Sea na tumagos. Parang may pumasok na kung ano nang walang pahintulot niya. Kaagad pagkatapos noon, isang malamig na boses ang tumunog sa kanyang isipan. Junior, ibigay mo ang iyong katawan. Nabigla, mabilis na isinubsob ni Yang Kai ang kanyang isip sa kanyang Knowledge Sea at nag-transform sa kanyang Soul Avatar. Ang una niyang nakita ay isang ilusyon na multo na umaakyat sa kanya. Ang ilusyonaryong multo ay malinaw na mukhang mahina, ngunit ito ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam na ito ay napakalakas. Bigla na lang itong sumabog ng walang paabi at naging ulap ng kulay abong ambon na pilit bumabalot sa kanya. Nagmamadaling umatras upang maiwasan ang abuhing ambon, na bigla siyang Kai habang sumigaw. Pag-aari ng kaluluwa, ang ilusyon na multo na sumalakay sa kanyang Knowledge Sea ay malinaw na isang kaluluwa. Hindi maipaliwanag ang kilabot na nararamdaman niya sa kanyang puso. Kahit na siya ay nakatuon sa pag-unawa sa Bloodlight Scripture, isang bahagi ng kanyang kamalayan ay nanatiling nakaalam sa labas ng mundo. Isa itong countermeasure na ginawa niya kung sakaling lihim siyang inatake ni Pei Wenzuan. Gayunpaman, nabigo siyang mapansin ang anuman hanggang sa lusubin ng kaluluwang ito ang kanyang Knowledge Sea. Mayroon lamang isang paliwanag para sa kinalabasan na ito. Ang kaluluwa ng taong ito ay mas malakas kaysa sa kanya na maaari nitong ganap na iwasan ang kanyang pangunawa. Sino? Naisip niya kaagad ang Jade Skeleton na naka-cross-leg sa harap niya. Sa isang sandali, siya ay labis na nabigla na tila nalipad ang kanyang kaluluwa. Hindi ito maaaring Blood Monster Divine Monarch's Soul, tama ba? Kung ganoon, baka ito na ang katapusan ko. Ang Blood Monster Divine Monarch ay isang 8th grade Heaven Opening Realm Master. Kahit na siya ay patay ng hindi mabilang na taon, ang kanyang kaluluwa ay hindi isang bagay na kayang labanan ni Yang Kai. Pinagmasdan ni Yang Kai ang hamog na walang humpay na papalapit sa kanya. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, iniunat niya ang kanyang kamay sa direksyon na iyon at umungal. Putulin. Tahimik na bumagsak ang isang liwanag ng espada habang ang soul-splitting saber na inalagaan sa kanyang Knowledge Sea sa lahat ng oras na ito ay nagpakita sa kanyang pagkakahawak.
Kasama ng Heaven Severing Slash na itinuro sa kanya ni Tian Yan noong nakaraan, ang kapangyarihan ng hakbang na ito ay talagang nakakabigla. Gayunpaman, ang nagpalubog kay Yang Kai sa lubos na kawalan ng pag-asa ay ang ambon ay nagkalat lang saglit sa ilalim ng liwanag ng espada ng soul-splitting saber bago ito muling nagtagpo at masugid na hinabol siya. Halos lumuwa siya ng dugo sa nakita. Ang soul-splitting saber ay isang emperor artifact. Ang lakas nito ay hindi na nakasabay sa kanyang pag-unlad sa paglilinang, kaya't nawala na ito ng gamit. Gayunpaman, ito ay espesyal na sinadya upang i-target ang mga kaluluwa. Hindi pa banggitin na matagal na itong pinangalagaan ng Heaven Severing Slash Secret Technique. Masasabing kahit isang low-grade Heaven Opening Realm Master na nahuli sa hakbang na ito ay matutulala. Magkagayunman, ang ambon ay ganap na hindi nakaharang sa anumang paraan. Makikita kung gaano kalinis at kalakas ang kaluluwa. Junior, sinusubukan mo bang lumaban? Isang matandang boses ang nagmula sa ulap. Ang Old Master na ito ay naghihintay ng 10,000 taon at sa wakas ay nakakuha ng magandang pagkakataon. Paano ka makakalaban? Masunuring ibigay ang iyong katawan sa Old Master na ito at mas mababawasan ang sakit na mararanasan mo. Siyempre hindi pinansin ni Yang Kai ang boses at paulit-ulit na pinaandar ang soul-splitting saber. Ang soul-splitting saber ay nag-transform sa hindi mabilang na mga sword lights na bumagsak. Alinsunod dito, ang kanyang spiritual energy ay umagos din tulad ng pagtaas ng tubig. Ang bawat suntok mula sa liwanag ng espada ay magpapakalat ng ambon, ngunit ang ambon ay muling magsasama-sama ng mabilis. Kahit na ang mga pag-atake ay tila walang epekto sa kabilang partido, binili nila si Yang Kai ng mahalagang oras upang makatakas. Kung tutusin, matatapos din ang lahat kung binalot siya ng ambon. Pagkatapos maglunsad ng ilang dosenang magkakasunod na pag-atake, medyo kumalma si Yang Kai. Sa paghusga sa sitwasyon, ang sumasalakay na kaluluwa na ito ay talagang napakalakas, gayunpaman, masyadong maraming oras ang lumipas. Wala na ito sa pinakamataas na kalagayan nito. Paano siya makakalaban kung hindi? Higit pa rito, lumabas na ang mga pag-atake ng soul-splitting saber ay hindi ganap na hindi epektibo. Bahagyang kumupas ang kulay abo na ambon pagkatapos na sumailalim sa sunod-sunod na pag-atake na ito. Hindi masyadong halata, gayunpaman, ang lugar na ito ay nasa loob ng kanyang knowledge sea, kaya paanong hindi niya mapapansin ang mga pagbabago. Bastos na Junior, kapag nakuha na ng Old Master na ito ang iyong katawan, kukunin ko ang iyong kaluluwa at ipapalimaw sa iyo ang kamatayan. Isang galit na boses ang nagmula sa loob ng abuhing ambon. Lalong naging kalmado si Yang Kai nang marinig ang mga salitang iyon. Kaya, siya ay nag-relax at nagpatuloy sa pag-atake sa kabilang partido gamit ang soul-splitting saber. Kasabay nito, tinanong niya, "Ikaw ba ay Blood Monster Divine Monarch?" Ang kulay abo na ambon na umaambon sa kanya ay natigil saglit, ngunit kaagad na sumunod ang isang galit na galit. Huwag kang manggahas na banggitin ang Old Dog sa harap ng Old Master na ito. Sa ilalim ng langit ang Old Master na ito ay hindi makakasama niya. Laking gulat ni Yang Kai. Ang taong ito ay hindi Blood Monster Divine Monarch. Batay sa kanyang haka-haka, malamang na nagtatago ang kaluluwa sa loob ng kalansay. Kung ganoon nga ang kaso, paanong hindi ito ang Blood Monster Divine Monarch? Bukod dito, parang may malaking sama ng loob ang taong ito laban sa Blood Monster Divine Monarch. Biglang pumasok sa isip niya ang posibilidad. Maliban kung ang kalansay na iyon ay hindi ang mga labi ng Blood Monster Divine Monarch. Pag-aari ito ng iba. Sino ka? Ipahayag ang iyong pangalan. Pinutol muli ni Yang Kai ang soul-splitting saber, na hamarang sa opensiba ng kabilang partido sa isang tiyak na lawak. Ang lugar na ito ay nasa loob ng kanyang knowledge sea, sa makatuwid, mayroon siyang natatanging kalamangan sa labanang ito. Maliban kung ang agwat sa pagitan ng kanilang spiritual energy ay napakalawak, ang pagkilos ng pagmamayari ay hindi magtatagumpay sa ilalim ng pangkalahatang mga pangyayari. Ang kulay abong ambon ay malamig na bamulong. Ang Old Master na ito ay ang Black Crow Divine Monarch. Si Yang Kai ay lihim na hindi nakaimik. Isa pang Divine Monarch. Ang mga nasa high-grade Heaven Opening Realm lang ang may karapatang koronahan ang kanilang sarili ng titulong Divine Monarch. Hindi ba ibig sabihin noon na ang Black Crow Divine Monarch ay isang high-grade Heaven Opening Realm Master noong siya ay nabubuhay pa? Hindi katakataka na ang kanyang spiritual energy ay napakalakas pa rin na maaari pa niyang subukang angkinan ang ibang tao upang buhayin ang kanyang sarili kahit na maraming taon na ang lumipas mula noong siya ay namatay. Ang ika-curious niya ay ang dahilan kung bakit napunta ang Black Crow Divine Monarch na ito sa Blood Monster Cave Heaven. Paano si Zuyao, ang matandang umutot na iyon na ikulong itong Old Master na ito? Hahaha, napakaraming taon na ang lumipas, ngunit ang matandang umutot ay patay na habang nabubuhay pa ang Old Master na ito. Napaka-ironic.
Ang kulay abong ambon ay patuloy na bumubulusok habang tumatawa ng baliw. Noon lamang napagtanto ni Yang Kai na ang taong ito ay nakakulong sa loob ng Blood Monster Cave Heaven. Tiyak na napakaganda ng Blood Monster Divine Monarch. Nagawa pa niyang makulong ang isa pang high-grade Heaven Opening Realm Master sa kanyang miniature universe. Iyon ay sinabi, malaki ang posibilidad na ang Black Crow Divine Monarch na ito ay nasa 7th grade Heaven Opening Realm noong siya ay namatay. Kung hindi siya magiging walang magawa laban sa Blood Monster Divine Monarch. Ang Old Master na ito ay gumugol ng hindi mabilang na mga taon at 100 taon lamang ang nakalipas na nakalaya sa sinumpaang selyong iyon. Sa kasamaang palad, ang pisikal na katawan ng Old Master na ito ay nawasak ilang taon na ang nakalipas. Tanging ang aking remnant soul na lang ang natira. Sa kabutihang palad, iniwan ni Zuyao ang kanyang pamana ng Tao of Blood. Anong uri ng kakayahan sa palagay mo mayroon itong Old Master na ito? Madali kong naintindihan ang kanyang Tao of Blood inheritance. Junior, alam mo ba kung bakit tinawag na Grand Evolution Immortal Bloodlight Scripture ang Tao of Blood secret art ng matandang umutot na iyon? Mahirap sabihin kung ito ay dahil ang Black Crow Divine Monarch ay nakadarama ng kalungkutan sa loob ng hindi mabilang na taon, ngunit siya ay napakadaldal, at si Yang Kai ay lubos na handang maging kasosyo sa pakikipag-usap. Nang marinig ang mga salitang iyon, sinabi ni Yang Kai, "Pakipaliwanag, Senior." Marahan na tumawa si Black Crow Divine Monarch. Ang diin ay inilagay sa salitang immortal, sa Grand Evolution Immortal Bloodlight Scripture. Ito ay nagpapahintulot sa isang tao na maging immortal, walang kamatayan, at hindi masisira. Kapag nilinang mo ang Bloodlight Scripture sa limitasyon nito, maaari kang muling ipanganak mula sa isang patak lamang ng dugo. Ang secret art na ito ay ang ultimate secret art sa buong universe. Nagudyok ito ng matinding takot noong una itong lumitaw sa mundo at sa huli, nahulog ito sa mga kamay ng matandang aso na si Zuyao. Nagtaka si Yang Kai, kung may panganak kang muli mula sa isang patak lang ng dugo, bakit namatay ang Blood Monster Divine Monarch sa huli? Malamig na bam-antong hininga si Black Crow Divine Monarch. Limitado ang buhay ng isang tao. Namatay lang siya sa katandaan. Ang kapangyarihan ng oras ay lubhang malupit. Napakaraming bayani sa buong panahon, ngunit sino sa kanila ang nakatakas sa hawakan ng panahon? Umatras si Yang Kai habang walang awa na umaatake at tumanggo. Kaya nakuha ni Senior ang mana ng Blood Monster Divine Monarch na Tao of Blood. Paano ang mga pagsubok kanina? Ginagawa mo rin ba ito, Senior?